Ang newlyweds na ito, meron daw gininto ang puso. Sila na kasi ang kinasal. Sila pa ang nagregalo ng ginto. Wow! Jackpot! Ginto ang reaksyon ng mga bisita sa kasal na ito. Paano ba naman kasi? Naglakad lang daw sila sa altar at nagbigay ng oras para dumalo. Nabiyayaan pa sila ng tumataginting na ginto. Dito sa General Trias, Cavite, nakilala namin si Jermaine. Ang bride sa wedding of the century na talaga namang pinag-usapan online. Pagkapasok daw po nila sa reception namin, akala nila nagbebenta kami ng gold. Ang dami pong nagme-message sa amin nung time na yon na viral kayo. Ang kanilang wedding, umani ng samot-saring reaksyon online. Ilan sa mga netizen napahinto sa kakascroll at napasana all. Ang bagong kasal daw kasi, may ginunto ang puso. Dahil imbes na ang mga bisita ang magregalo, ang newlyweds pa raw ang may pa-thank you na ginto. With matching gold necklace, gold watch, at gold coin sheet para sa lahat ng dumalo. Wow! Talaga namang sana all. So nag-ipon po kami na nag-ipon, tas sakto po, siniswerte, lumalago po yung negosyo namin. Pero hindi lang daw ginto ang pasabog sa kasal. Dahil ang dagdag nilang paandar, cash prize. Grand final round na mo. Kaya ang groomsman na si John Christopher, hindi magkanda-ugaga sa saya nang matanggap ang 2,000 pisong papremyo sa isang laro. We have a winner! Sakto raw ang papremyo dahil wala siyang trabaho. Daw po siya natanggap kong cash prize na bayad po namin sa kuryente. Dapat nga hindi pwedeng ibayad kasi swerte daw yun pag inipon eh. Eh kaso po, malapit na po kami maputulan. Pinambayad na po namin. Yung 18K na gold necklace, tuwa naman po ako. Ibinigay ko sa asawa ko. Pero bakit nga ba naisipan ng bagong kasal na sina Jermaine at Edison na bigyan ng regalo ang mga bisita? Jermaine, sabihin mo nga sa akin, kanino bang ideya ito na magbigay ng gold necklace sa mga bisita? Actually po yung idea na po yan is from sa amin po talagang mag-asawa. Kasi since nakatira po kami sa Dubai, UAE, marami pong gold doon. So nahilig na po kami sa gold. So naisip po namin bilang ibigay sa mga guests namin, gold na lang din. Magkano yung ginastos mo para sa lahat ng giveaway na ito? Ilan bang guests? 100 guests po kami nun. Siguro po nasa 300,000 po lahat-lahat. Sulit ba yung saya na naramdaman nyo nung nakita nyo yung mga reaksyon ng guests? Sobrang sulit po talaga kasi syempre po, yung iba po kasi nag-absent pa sa work, tapos yung iba po galing sa malalayo. Talagang binigyan nila kami ng time nung araw na yon. Ano yung iba na tumatak talaga sa isipan nyo na wow, bonggang reaksyon ng mga guests? Parang yung pinakabonggang reaction po talaga doon. Sabi, wow, bibigyan pa kami ng maisasanla. Parang ganun po yun. Pero parang joke-joke lang po nila yon. 100% tunay rin daw ang kanilang iniregalong ginto. Yung mga necklace po is talagang gawa po siya sa 18K gold. Pawnable po siya. Pero bago raw sila maka-afford ng alahas na ginto, si Jermaine dumaan din sa pagsubok. Ang kanya kasing ama na dating OFW nawala ng trabaho. Nakagraduate na po kasi ako ng high school. Yung magulang ko po is parehas po silang walang trabaho. At wala po talaga silang kakayahan na mapaaral ako. Kaya sa edad na 16, kinailangan ni Jermaine na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. May mga pagkakataon po na wala po akong pamasahe papunta ng trabaho or papunta ng school. Kaya sa edad na 21, nagdesisyon na si Jermaine na magtrabaho sa Dubai. Lumaki man ang kita, doble hirap naman daw ang mawalay sa pamilya. Pero ang sabi nga nila, ang sino mang nagsusumikap, ay siya ring pinagpapala dahil ang plot twist pala ng buhay niya. Sa Dubai rin niya makikilala ang mapapangasawa. Meron na po akong boyfriend, which is yung napangasawa ko po. After ko po mag-aral, bumalik po ako ng Dubai. Tapos po, doon na po kami nag-decide ng boyfriend ko noon na magpakasal. Sa katunayan, 2 beses silang ikinasal. Sa kanilang unang kasal sa Dubai Consulate, niwala raw pambili ng gown si Jermaine.
Na-pandemic po kami, as in, yung ipon po namin, naubos lahat. So, walang-wala po kami noon. Nung time po noon is nawalan din po ako ng trabaho. Tapos yung asawa ko naman po is na-cut po yung salary nila. Pero tinuloy pa rin po namin yung pagpapakasal kasi yun talaga yung gusto namin mangyari. Pero ang mag-asawa, hindi huminto sa pagtatrabaho at magkatuwang ng kumayod para umasenso. Hanggang sa maging aircraft technician si Edison. At si Jermaine naman ay nagsimulang magnegosyo ng ano pa nga ba kundi ginto. Ang kanyang mga alahas na ginto, ibinebenta niya raw online. During pandemic, nagbebenta po ako online. Medyo mahina pa po yung bentahan nun kasi nagre-reselling lang po ako nun. Siguro po mga isang taon after nun, naisipan na po namin mag-asawa na palakihin yung negosyo namin. Namuhunan na kami ng malaki. Tapos doon na po nag-start na kami na po mismo yung naging supplier. Ngayon po yung asawa ko po is bumalik na po ng Dubai kasi po pumasok na po ulit siya sa trabaho. Ako po naiwan po ako dito, pero susunod din po ako doon next. Kaya naman para mas mapagtibay ang kanilang ginintoang pagmamahalan, muli silang nagpakasal sa Pilipinas sa piling mismo ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang nagastos daw nila sa pag-giveaway, malaki-laki man, maibabalik naman daw. Pero ang pasasalamat nila sa ginintoang pagmamahal ng mga taong naging parte ng kanilang buhay, hindi kailanman matutumbasan. Naisip po namin na magbigay ng something na valuable talaga at na pwede nilang gamitin, pwede nilang i-treasure. Tandaan mga kapuso, ang anumang selebrasyon, wala sa presyo o kung gaano kagarbo, kundi nasa pagpapahalaga sa mga taong malapit sa atin.